USS Harder, isa sa pinakatanyag na submarino ng US Navy noong panahon ng World War II. Kabilang na ang kapitan nito na si Samuel D. Dilley na nakapagpalubog ng pinakamaraming barkong pandigma ng Hapon noong World War II bago ito tuluyang maglaho. April 13, 1944, si Commander Samuel D. Dilley kasama ang kanyang mga crew ay naatasang palubugin ng mga Japanese merchant ship sa karagatan ng Hilagang Pasipiko upang wasakin ang mga kargamento nito para sa digmaan ng Japan laban sa Allied Forces. At habang tahimik na naglalayag sa karagatan ng Hilagang Pasipiko ang kanilang submarino ay nakasalubong nila ang isang Japanese destroyer. At bagamat 10 merchant ship na ng mga Hapon ang napalubog ng grupo ni Commander Sam Dilley, ay wala pa itong karanasan laban sa isang Japanese destroyer. Isang barkong pandigma ng Japan na may kargadang depth charges, isang malakas na uri ng bomba na kusang sumasabog sa itinakdang lalim para sa hydrostatic fuse nito. Subalit imbis na lumayo ay nagpasya si Dilley na umatake sa nasabing barko at nagpakawala ito ng 3 torpedo. Isang delikadong aksyon na maaaring maglagay sa kanyang buong crew sa panganib dahil sa pamamagitan ng pagpapakawala nila ng mga torpedo ay mas madali silang madedetect ng Japanese destroyer at mas mabilis itong makalalapit sa kanila upang pasabugan ang kanilang submarino. Pero sa kabutihang palad, wala itong mga kasama at agad nilang napuruhan ng Japanese destroyer kung kaya't napalubog nila ito at hindi na nakaganti pa. At makalipas ang 1 buwan ay binigyan ng panibagong misyon si Commander Sam Dilley upang iligtas sa mga kaalyado nitong Australian Commandos na nag-espiya sa kampo ng Hapon sa Borneo malapit sa Pilipinas, kung saan 3 sa mga espiya ng Allies ay hawak na ng mga Hapon habang ang 6 ay sinasabing nagtatago pa sa lugar na pinaghahanap pa rin ng daang-daang sundalo ng Hapon. Kaya't ang kanilang misyon ay unahan ng mga Hapon na makita ang kanilang mga kakampi bago pa ito tuluyang mahuli ng mga kalaban. Subalit ang malaking problema para sa misyong ito ay kung papaano sila makalalapit sa northern part ng Borneo dahil ang palibot ng katubigan nito ay binabantayan ng napakaraming barko ng mga Hapon na nakabase sa Tawi-Tawi sa Pilipinas. Habang 24 na torpedo lamang ang kargada ng USS Harder, kaya naman kung makikita sila ng mga Japanese warships at makalalapit ito sa kanila, ay kulang na kulang pa ang dala nitong torpedo sa dami ng kalaban nilang mga aircraft at barko. Kaya't sinasabi noon ng ilan na tila ay halos pagpapatiwakal na lang ang misyong ito. At bagamat malayo pa sila sa kanilang misyon, ay may namataan na agad silang 3 oil tanker ng Japan sa silangang baybayin ng Borneo na nagkakarga ng mga gasolina habang binabantayan ito ng 2 Japanese destroyer, barkong pandigma ng Japan na doble ang bilis kumpara sa USS Harder. Kaya't kung makikita sila nito ay napakadali lamang sila nitong mahahabol na posibleng tumapos sa kanilang mga buhay. At sa hindi inaasahan ay agad nga silang namataan ng isang Japanese destroyer, ang Minatsuki Destroyer. Kaya naman agad iniutos ni Commander Sam Dilley na palubugin na ang kanilang submarino. Subalit hindi para tumakbo, sa halip ay bahagya lamang niya itong pinalubog. Sapat na upang magamit nito ang periscope ng submarino upang bantayan ang galaw ng kalabang barko. Para kasi kay Commander Sam Dilley ay mas magiging mapanganib kung makikipaghabulan lamang sila sa Japanese destroyer dahil tiyak na aabutan sila nito. Kaya't imbis na tuluyang lumayo ay bahagya lamang nitong itinago ang submarino at nagplano ng unang pag-atake sa destroyer upang magkaroon sila ng mas malaking tsansa upang tuluyang makatakas mula sa panganib. At habang papalapit na nga ang Minatsuki Destroyer ay maingat na nagpakawala ang grupo ni Sam Dilley ng 3 torpedo na siyang tuluyang tumapos sa Minatsuki Destroyer ng Japan. Gayunpaman dahil sa pagsabog ay agad ring sumugod ang isa pang destroyer escort ng mga tanker at dahil mas malayo ito sa naunang destroyer ay nagkaroon pa ng pagkakataon si Sam Dilley upang muling iposisyon ang submarino para sa susunod nilang pag-atake. Gayunpaman, dahil sa makapal na ang fogs at usok mula sa sumabog na Minatsuki Destroyer ay nahirapan si Sam Dilley na tamaan ng Akazuki Destroyer
Kaya naman kahit isa lamang sa 6 na torpidong pinakawalan nito ay walang tumama sa Akazuki Destroyer. Kaya't wala nang ibang choice si Dili kundi pumunta sa mas malalim na bahagi ng karagatan upang iwasan ang mga bomba mula sa Akazuki Destroyer. Gayunpaman, bagamat hindi direktang tumatama ang mga bomba ng kalaban sa kanilang submarino, ay halos mataranta pa rin ang buong crew ni Commander Sam Dili dahil sa lakas ng shockwave mula sa mga pagsabog na talaga namang nagpapayanig ng husto sa kanilang submarino. At dahil sa mga pagyanig na ito ay halos mawala ng balanse ang kanilang submarino. Gayunpaman ay agad din nilang nagawa ng paraan ng problemang ito hanggang pumasok ang isa pa nilang problema, kung saan dahil sa mga pagyanig ay kusang umandar ang propeller ng isa sa kanilang torpedo na kung magpapatuloy ay maaaring sumabog anumang oras. Subalit sa kabutihang palad ay kusa din itong bumagal at tuluyang huminto, kaya't sinasabing bukod sa tapang ay nakakabit din ang swerte sa grupo nila. At makalipas nga ang ilang oras ay tuluyan na silang nakatakas sa radar ng isa sa pinaka-advanced na Akazuki Destroyer ng Japan. Subalit kailangan pa nilang magpatuloy sa kanilang misyon at ito ay ang iligtas ang mga Australian commandos ng Allied Forces, kaya't nagpatuloy sila sa paglalayag hanggang makarating sila sa isang ligtas na layo mula sa timog ng baybayin ng Borneo, kung saan dito ay nakita nila ang mas maraming warships ng mga Hapon. Kaya naman dito ay matyaga silang naghintay ng tamang pagkakataon upang tahimik na makontak at masagip ang mga Australian commandos hanggang makakita sila ng isang patay-sinding ilaw mula sa kanilang mga kasama at sa pamamagitan ng kanilang sikretong komunikasyon. Gamit lamang ang ilaw na ito ay nadala nila sa ligtas na lugar ang kanilang mga kasama at tuluyang nailigtas. Pagkatapos noon ay mabilis silang umalis sa lugar, subalit makalipas lang ng ilang oras ay nakatanggap ng impormasyon si Sam Dili mula sa Allied Intel, kung saan ay pinag-iingat sila dahil sa isinasagawang pagsasama-sama ng mga aircraft at warship ng mga Hapon malapit sa kanilang lokasyon, isang operasyon ng Japan upang sama-samang pigilan ang advancement ng mga aircraft carrier ng US laban sa kanila. Kaya naman pansamantalang nagtungo sa ibabaw ng tubig ang USS Harder upang suriin kung gaano kapanganib ang kanilang daraanan. Subalit sa kasamaang palad ay agad silang namataan ng piloto ng isang Japanese aircraft na nagtataglay rin ng mga depth charges o mga bombang sumasabog sa itinalagang lalim ng tubig. Kaya't agarang sumisid pa ilalim ang submarino ni Commander Sam Dili upang hindi tamaan ng mga bomba. Pero dahil napakabilis ng aircraft ng Japan ay muntik na silang mapuruhan ng bombang ibinagsak nito sa kanila, at dahil napakalimitado ng bombang kayang dalhin ng Japanese aircraft ay agad itong nagbigay ng signal sa kanilang Japanese destroyer upang ipagpatuloy ang pag-atake sa USS Harder. Kaya naman agad sumugod ang dalawang Japanese destroyer patungo sa kinaroroonan ng USS Harder, habang si Sam Dili ay muling naganda sa parehong diskarte ng pag-atake, kung saan nagpakawala muna ito ng 3 torpedo patungo sa naunang Japanese destroyer na patungo sa kanila. Subalit dahil napakarami pang barko ng mga Hapon sa paligid, ay agad na silang nagtungo sa mas malalim na karagatan at hindi na nangahaspang muling umatake. At habang nasa ilalim sila ng karagatan ay nararamdaman nila ang mga bombang ibinagsak ng mga Japanese destroyer, at sa sobrang lakas ng impact nito ay halos masira na rin ang kanilang submarino. At pagkatapos ng mga pagsabog ay pansamantalang tumahimik ang ilalim ng tubig, habang gumagamit naman ng active sonar ang Japanese destroyer, kung saan nagpapakawala ito ng sound wave na kung tatama sa submarino ay madali nilang madedetect ang kinaroroonan nito. Kaya't nakaisip ng paraan si Sam Dili, kung saan gamit ang bathy thermograph ay humanap sila ng lugar kung saan pabago-bago ang temperatura ng tubig na kung tawagin ay thermocline, kung saan sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ng distortion ng signal ng mga active sonar, kaya't hindi nila perpektong nalolocate ang kinaroroonan ng kanilang target. Kaya naman sa pagkakataong ito ay muling nakatakas ang grupo ng USS Harder at tuluyan ng nakabalik kasama ang mga Australian commandos na kanilang iniligtas mula sa Borneo. At dahil sa tagumpay na ito ay nakatanggap si Commander Sam Dili ng Navy Cross, ang pangalawa sa pinakamataas na Combat Valor Award sa US military.
at dahil sa kanyang karanasan ay mas lalo niyang napalakas ang moral ng kanilang mga sundalo, kung saan ang ilan sa kanyang mga taktika ay patuloy na ginagawa ng iba pang kapwa niya submarine commander na naging dahilan rin upang tuluyang makalamang ang mga Amerikano sa digmaan laban sa mga Hapon. Gayunpaman, sa ika-6 na misyon ni Sam Dilley laban sa mga Hapon ay hindi na pinalad pang makabalik ang USS Harder na hinihinalang nagkaroon ng malaking problema sa loob ng sistema ng submarino dahil sa paulit-ulit nitong paglusob sa mga Hapon at paulit-ulit na pagtanggap ng malalakas na impact ng pagsabog sa ilalim ng karagatan. At bagamat hindi na nakita ang kanyang mga labi, siya ay nakatanggap ng Medal of Honor, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng US military sa kanilang pinakamagigiting na sundalo at marino. At lumipas pa ang 8 dekada bago muling natagpuan ang labi ng barko sa ilalim ng karagatan ng Pilipinas, isang makasaysayang barko na pinamahalaan ng isang pinakamagiting na commander ng submarino.